Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga upload. Bakit? Ang tanging nasambit ko pagkatapos kong marinig ang kinumpisal ni Maureen sa akin. Umiiyak siyang napayuko. Hindi siya halos makatingin. Parang nabibiyak ang puso ko sa sobrang sakit na aking nadarama. Nanginginig pati ang aking kalamnan dahil sa aking mga nalaman. Mabuti na lang at nakaupo ako dahil kung hindi, baka kanina pa ako natumba. Pilit kong pinapaniwala ang aking sarili na ang nangyaring pangungumpisal ngayon ni Maureen ay isang masamang panaginip lamang. Pero kahit na anong gawin ko, hindi isang panaginip ang sakit na aking nadarama ngayon. Sa katotohanan na pinagtaksilan ako ng 2 tao na pinagkakatiwalaan ko ng sobra. Niloko ako at sinaktan ako ng 2 tao na kahit sa hinagap ay hindi ko naisip na magagawa nila ng kasamaan. I'm sorry, Danaya. Akala ko kasi yun ang tama. Hindi kita naprotektahan. Umiiyak na wika ni Maureen. Napatingin naman siya sa akin. Siguro nga ay niloko siya. Siguro ay matatanggap ko pa ang kanyang alibay. Pero hindi sa bahagi na ipinalabas nila ni Alfred na namatayan ako ng anak. Dahil hindi naging madali sa akin na tanggapin ang katotohanan na yon. Halos araw-araw, magpasa hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang sakit na yun dito sa puso ko. Tapos malalaman ko lang na niloloko lang nila ako. 6 na taon nila akong niloko ni Alfred. Napaluha ako dahil sa sobrang bigat na aking nadarama ngayon. 6 na taon. 6 na taon na ginawa nila akong tanga. Nakikipagsimpatya sila sa akin tapos sa likod pala nun ay isang masakit na sekreto. Ang sekreto ng kanilang pagtataksil. Masakit, Maureen. Sa ibang bagay, kaya pa kitang maintindihan. Pero hindi ang tungkol sa pagtatago ninyo ni Alfred. Tungkol sa ipinagbubuntis ko. Nandun kayo ni Alfred. Nandun kayo. Saksi kayo kung paano ako nasaktan. Pero ipinagpatuloy niyo pa rin ang kasinungalingan ninyong dalawa. Naiiyak na wika ko. I'm sorry, Danaya. I'm really sorry. Bakit ba gumawa ang tao ng malaking kasalanan na para bang mabubura lang ng sorry nila ang nagawa nila? Kaso hindi eh. Hindi mabubura ng isang sorry lang ang naging epekto nun. Ang lahat ng sakit at pait sa taong naging biktima nila. Napatayo ako. Habang patuloy lang sa pag-iyak si Maureen. Rinig na rinig ko ang sunod-sunod niyang hikbi. Habang sunod-sunod naman ang pagkalma ko sa aking sarili. Gusto kong magwala para mailabas lahat ng dinaramdam ko dito. Hindi ko napigilan ang aking sarili at tuluyan akong napahagulhol. Gusto kong ilabas lahat ng sakit. Gusto kong mawala lahat. Kung sana lang. Kung pwede pa lang sanang turuan ang sarili na hindi masaktan. Tumayo si Maureen. Lumapit siya sa akin, niyakap niya ako at nagkaiyakan kaming dalawa. Gusto ko siyang sumbatan pero hindi ko kayang sumbatan siya. Galit ako sa kanya. Alam kong galit na galit ako sa kanya. Kahit anong rason mo, Maureen, ay hindi ko kayang tanggapin. Please, umalis ka na muna. Dahil ayaw mo na kitang makita. Kumawala ako mula sa kanyang pagkakayakap. Danaya. Sunod-sunod ang kanyang pagsinghot. Larawan ng matinding pagsisisi ang kanyang mga mata. Habang nakatingin siya. Pero kahit gaano pa katindi ang kanyang pagsisisi, hindi pa rin mababago ang katotohanan na nagawa niya akong saktan.
Please, Maureen. Umalis ka na. Sobrang sakit ng ginawa niyo sa akin. At ayaw muna kitang makita. Get out! Hindi ko napigilan ang aking galit at nabulyawan ko siya. Hihintayin ko ang araw na mapatawad mo ako, Danaya. Kung kaya ko nang ibalik ang panahon, ginawa ko na. At nang hindi na kita nakikitang masasaktan. Patawad. Maniwala ka. Pinagsisihan ko ang lahat. Sana mapatawad mo pa ako. Puno ng luha ang aking mga mata habang nakatingin sa papalayong si Maureen. Nang tuluyan na siyang makaalis, napahagulhol na lamang ako. Danaya, nakangiting tanong ni Alfred sa akin. Pinuntahan ko siya ngayon dito sa kanyang opisina. Kailangan niya itong kumprontahin. Imbes na sagutin siya, isang malakas na sampal ang pinadapo ko sa kanyang pisngi. Napahawak siya sa kanyang pisngi na nasampal ko. Kunot noo siyang nakatingin sa akin. Puno ng kalituhan ang kanyang mga mata habang nakatingin siya sa akin. Bakit, Alfred? Bakit? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Galit ako at nasasaktan. Ni minsan, hindi sumagi sa isip ko na magagawa niya akong saktan. Na kaya niyang makita na umiiyak ako dahil sa mga kasinungalingan niya. Tumitig siya sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang nakikita kong damdamin sa kanyang mga mata. So alam mo na, sinabi na lahat ni Maureen sa'yo. Biglang naging walang emosyon ang kanyang mga mata. Alam kong pinipigilan niya ang magpakita ng kahit na anong emosyon. Bakit mo nagawang palabasin na triplets ang pinagbubuntes ko? Saksi ka, Alfred. Naging saksi ka kung paano ako nasaktan. Sa mga panahon na wala akong ginawa kundi ang umiyak lamang. Pero ipinagpatuloy mo pa rin. Bakit, Alfred? Bakit? Napahagulhol akong napatingin sa kanya. Mas lalo akong nasaktan nang wala malang akong makikitang na kahit na anong emosyon sa mukha niya. Hindi ka ba nakukonsensya sa mga panahon na umiiyak ako? Ni minsan ba hindi sumagi sa isip mo na sabihin sa akin ang buong totoo? Hindi ka ba naaawa sa akin noon? This is not the Alfred I know. Malayo sa Alfred na kilala ko ang nasa harapan ko ngayon. How could you do this to me? Paano mo nagawang pakialaman ang aking buhay? Ang pagsasama namin ni Axel. Buhay ko ito, Alfred. Wala kang karapatan para makialam. Wala kang karapatan na magdesisyon para sa akin. Napalanghap ako ng hangin. Halos hindi na naman ako makahinga sa sobrang paninikip ng aking dibdib. Okay na kami ni Axel. Masaya na sana kaming dalawa. Pero biglang bumalik si Wilma. At pakana mo ang lahat ng yun. Bakit mo ba nagawa sa akin yun, Alfred? Hindi ko napigilan ang aking sarili. Napalapit ako sa kanya. Binayo ko ng suntok ang kanyang dibdib. Hinayaan niya lang ako. At nanatili siyang matigas. Gusto ko siyang sapakin. Gusto kong iparanas sa kanya lahat ng sakit na dinaranas ko dahil sa kagagawan niya. Pero nanghihina ako. Nanghihina ako dahil para na akong pinapatay. Unti-unti niya akong pinapatay sa mga ginawa niya. Pinalabas niya na nawalan ako ng anak para kamuhian ko si Axel. Itinago niya sa akin ang sulat ni Axel. Ginamit niya si Wilma at ang pinagbubuntis nito para hiwalayan ako ni Axel. Paano niya nagawang pakialaman ang buhay ko at magdesisyon siya para sa akin? Hindi ko matanggap ang ginawa niya sa akin. Sobrang sakit. Parang hinihiwa ang aking dibdib na walang anesthesia. Napaupo ako at mas lalo akong napaiyak. Hindi ko lubos akalain na ganito katigas ang puso niya. Nakatitig lang siya sa akin. Bakit ba, Alfred? Bakit nagawa mong pakialaman ang buhay ko? Gusto kong sagutin niya ako. Gusto kong malaman ang kanyang rason. Gusto kong malaman kung bakit nagawa niya akong pagtaksilan at lokohin. Pero hindi siya nagsasalita. Nanatili lang siyang nakatitig. Mas lalo akong nasaktan sa kanyang naging reaksyon. Ilang minuto pa akong umiiyak sa kanyang harapan. Hinihintay ko ang maging kasagutan niya, ang mga paliwanag niya, pero wala akong naririnig na kahit na ano mula sa kanya. Bigla akong tumayo,
Mas pinili ko na iwan na lang siya. Mas lalo akong nakadama ng sakit pag nasa harapan ko siya. Pero wala man lamang sa kanya ang aking hinagpis dahil sa kanyang ginawa. Nanliit ako sa aking sarili sa katotohanan na wala man lamang siyang kibo sa aking mga panunumbat. Danaya, napalingon ako sa kanya nang marinig ko ang pagsambit niya sa aking pangalan. I'm sorry sa nagawa ko. I didn't mean to hurt you. But I did. I'm sorry. If I can tell you kung ano yung rason ko. Hindi sa ngayon. At ewan ko kung kailan ko napansin ko ang paglanghap niya ng hangin. Maniwala ka. Mahalaga ka sa akin. Ang naging kasalanan mo lang ay minahal ka ng isang delakwasta. Puno ng pagkapuot ang kanyang mga mata at hindi ko siya maintindihan. Magtatanong pa sana ako sa kanya. Gusto kong maliwanagan at baka sakali maibsan ang pansin ko dahil sa kanyang pagtataksil. Sa akin pero naunahan na niya ako. Alam kong kinamumuhian mo ako sa lahat ng sinabi sa'yo ni Maureen. Pero wala lang yun kumpara sa kung ano talaga ang nangyari sa nakaraan. I'm sorry. Hindi ko iniisip na patatawarin mo ako. Pero gusto ko pa rin humingi ng paumanhin sa'yo. Napaawang ang labi ko na nakatingin lang ako sa kanya. Anong ibig niyang sabihin? Tumalikod na siya. At alam ko na ang pagtalikod niya ay hudyat na wala na siyang sasabihin pa sa akin. Mas lalo akong nasaktan sa kalamigan niya at sa pambabaliwala niya. Bakit, Alfred? Bakit? Gusto kong marinig ang maging kasagutan niya. Gusto kong marinig mula mismo sa kanyang labi ang mga ginawa niya at bakit niya nagawa ang mga yon. Pero mukhang wala na akong maririnig na kahit na ano mula sa kanya. Kasalukuyan ako nagmamaneho ng kotse ngayon. Sunod-sunod ang pagpatak ng mga luha ko. Hindi ko alam kung saan ako patungo. Gusto kong takasan ang lahat ng sakit na dinadala ko ngayon. Gusto kong magkaroon ng kapayapaan. Hindi lang ang sarili ko, pati na rin ang puso ko. Bakit halos lahat ng tao na nakapaligid sa akin ay sinasaktan ako? May mali ba sa akin? Deserving ko ba talaga ang pagtaksilan? Bakit ba ang dali lang ng mga taong mahalaga sa akin ang lokohin ako? Una si Axel. Sinaktan niya ako. Kahit wala akong ginawa kundi mahalin lang siya. At ngayon sina Alfred at Maureen. Dalawang tao na pinagkakatiwalaan ko ng sobra. Bakit nagawa nila akong saktan at lokohin? Ano bang problema sa akin? Ramdam ko noon ang pagbabago ni Axel. Pero biglang bumalik si Wilma at lahat ay nagulo. Ang buong akala ko ay okay na lahat. Pagkatapos namin magkaunawaan ni Axel at ang napagpasyahan namin, pareho na manatili muna kaming magkaibigan. Okay na ako. Kung kailan tanggap ko na, saka ko naman malaman na ang lahat ay isang kasinungalingan lamang. 6 na taon akong umiiyak at nagluluksa sa wala. Sa totoo lang, hindi ko alam kung dapat ko bang ipagpasalamat ang katotohanan na hindi naman talaga ako nawalan ng anak. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko dito. Sa kabilang banda naman hawak ni Axel ngayon ang isang baril. Medyo lasing na siya. Katatapos lang niyang ipagawa kahapon ang kanyang last will. Isinali niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa pangalan ni Danaya at sa kanyang mga anak. Alam niyang mapalaki ng maayos ni Danaya ang mga anak nila at hindi na siya kailangan ng mga ito. Malas lang siya sa buhay ng mga ito. Masakit man isipin pero hindi na niya magagawa lahat ng gusto niyang gawin kasama ang kanyang mag-iina. Ang mga lugar na gusto niyang puntahan na kasama ang mga ito ay hindi na niya mapupuntahan. Wala kasi siyang kwentang tao, kaya dapat na magdusa siya. Mahal na mahal niya si Danaya. Gusto niya itong makasama, pero alam niyang hindi siya mapapatawad nito.
Dahil siya ang dahilan, kaya nawala ang anak nila. Pinatay niya ang anak nila ni Danaya. Hindi siya sinusumbatan ni Danaya, pero gabi-gabi niyang napapanaginipan ang mga panunumbat nito na hindi na isatinig. Hindi naman talaga siya umalis. Nagkulong lang siya sa loob ng kanyang penthouse. Nagluksang mag-isa. At habang nagluluksa siya, inuusig siya ng kanyang konsensya. Kaya isa lang ang naisip niyang paraan para matahimik na siya. Naibato niya ang bote ng alak. Kinasan niya ang baril. Sa kanya ito itinutok sa kanyang sentido. Buhay ng kanyang anak ang nawala. Kaya dapat buhay din niya ang maging kabayaran. Kakalabitin na sana ni Axel ang gatilyo ng baril ng kanyang hawak nang biglang dumaan sa kanyang balintataw ang malaanghel na mukha ng kanyang pinakamamahal na si Danaya. Nakatingin sa kanya na parang sinasabi ng mga mata nito na huwag niyang gawin ang kanyang naisip. Mabilis niyang nabitawan ang baril at nanginginig siyang nakatingin dito. Napasigaw siya sa sobrang frustration niya. Hindi niya alam kung ano ang pumapasok sa kanyang isip para maisipan niyang kitlin ang kanyang sariling buhay. Nahilamos niya ang kanyang palad sa kanyang mukha at hindi niya mapigilan ang mapahagulhol. Wala talagang perpektong buhay. Isinilang siya sa ginintuang kutsara. Nagtagumpay siya. Mas lalong lumago ang kanilang negosyo sa ilalim ng kanyang pamamahala. Kaya niyang humiga sa limpak-limpak na pera. Pero anong halaga ng mga ito kung inuusig naman siya ng kanyang konsensya dahil sa malaking kasalanan na kanyang nagawa? Hindi niya alam kung paano pa niya mapapatawad ang kanyang sarili. Hindi niya kayang humarap kay Danaya at tumingin sa mga mata nito habang pabalik-balik sa kanyang isip ang napakalaking kasalanan na kanyang nagawa. Ito ang dahilan kaya gusto na niyang tapusin ang kanyang buhay. Tumayo siya at kahit sumuray-suray na siya sa kanyang paglalakad, pinilit pa rin niyang makalapit kung saan nakalagay ang kanyang mga alak dito sa kanyang penthouse. Parang balo siyang napahagikik nang makita niyang may 3 bote pa ng alak na natira. Agad niyang kinuha ang isa at parang tubig na inisanlagok lamang niya ito. Napamura siya. Ibinato niya ang bote na maubos niya ang laman nito. Muli siyang napamura sa kanyang sarili. Muli siyang kumuha ng alak at ininom na naman ito na parang tubig. Imbes na tuluyang kitlin ang kanyang buhay, ilulunod na lang niya sa alak ang kanyang sarili hanggang sa kaya na niyang humarap sa kanyang asawa. He will be fine. Painumin mo lang siya ng gamot. Pag nagising na siya at ang sugat niya, hindi naman masyadong malalim. Sabi sa akin ni Gavin, pagkatapos niyang gamutin ang tulog na si Axel. Nakahiga na ito sa kama kanina. Naabutan niya ito na nakahundusay sa sahig at walang malay. May sugat ito sa paa. Naapakan siguro nito ang ilang basag na piraso ng mga bote ng alak. May sugat din ito sa kamay na sa tingin niya ay natamo din ito mula sa mga basag na piraso. Mabuti na lang at magkasunod sila na dumating ni Gavin, kasama ang triplets na mga kapatid nito. Bibisitahin lang sana ng mga ito si Axel para kumustahin. Napag-alaman kasi ng mga ito na hindi lumalabas si Axel sa kanyang penthouse. Hindi naman nila lubos akalain na parang dump site pala ang maaabutan nila. Kaya nga, rinig na rinig niya magpahanggang sa ngayon ang pagrereklamo ni na Sancho, Santi at Savino dahil sa mga ito ang naatasan para linisin ang buong penthouse. Doktor si Gavin kaya naman itong gamutin ang kapatid. Inayos nito ang first aid kit na siyang ginamit nito para gamutin ang kapatid. Nakaupo naman ako sa isang upuan na nasa gilid ng kama ni Axel. Hindi ko napigilan at napatulo ang ilang butil kong luha habang nakatingin sa natutulog na lalaki. Masakit sa puso ang makita sa ganitong kalagayan. Sinasabi ko noon na gusto kong makita siyang magdusa. Yung gagapang siya sa lupa dahil sa matinding pagsisisi. Pero ngayon na nakikita ko siya na nahihirapan. Nanghihina ako at nasasaktan. Gusto mo ba siyang bantayan?
Tanong ni Gavin sa akin. Kung ayaw mo naman, papupuntahin ko na lang dito ang iba naming kapatid. Nanatila ko nakatitig kay Gavin. Gusto kong alagaan si Axel. Pero tila may bumabara sa aking lalamunan at hindi ko ito masambit. If you're going to decide to be with him, dadaanan ko ang mga bata sa bahay ninyo. Dadalhin ko sila sa mansyon ko. At nang makilala naman nila si Summer. Summer? May asawa na ako at may isang anak. After 2 years that you left, I got married and I have now a 3-year-old daughter. Nakangiting sabi ni Gavin pero hindi naman umabot sa kanyang mga mata. Nang sinabi sa akin ni Gavin na may asawa na siya, saka ko palang napansin ang singsing sa kanyang daliri. At alam kong isa itong wedding ring. Napakaswerte ng asawa ni Gavin dahil halos perpekto na siya sa lahat ng bagay. Don't worry, kami muna ang bahala sa mga bata. Hanggat inaayos na ninyo ni Axel ang problema ninyong dalawa. Ngumiti naman siya. Paano mo naman nasabi na nandito ako para ayusin ang sinasabi mong problema naming dalawa? Tumitig muna siya sa akin at matipid siyang napangiti. Well, I'm just assume na yan ang dahilan kaya ka pumunta dito. Tumuwid siya ng tayo at mata niya akong tinitigan. Danaya, alam ko na nasaktan ka ng kapatid ko. Alam kong siya din ang rason kung bakit nawala ang isa niyong anak. Pero hindi mo na ba talaga siya mapapatawad? Akala pa rin pala nila na nakunan talaga ako noon. Ang totoo ay hindi ko pa masabi sa kanila kung ano ang totoo, na hindi naman talaga ako nakuna noon. Hindi ko naman sinabi na dapat kayo magkabalikan. Dahil alam mo naman, talagang may pagdadaanan muna. Lahat ng bagay ay dapat isa lugar. Sana maging magkaibigan man lang kayo para sa mga anak ninyo. Iyon naman talaga ang napag-usapan namin ni Axel. Hindi ko naman lubos akalain na nagpapakalunod lang pala siya sa alak. Kaya hindi na siya nagpapakita sa amin ng mga anak niya. I will stay. Ikaw na muna ang bahala sa mga bata. Umalis na si Gavin at ang kanyang mga kapatid. Naiwan na ako mag-isa ngayon. Nakatungangan na nakatingin kay Axel. Sumapit ang gabi at hindi pa rin gising si Axel. Medyo madaling araw na siyang nagising. Ako naman ay hindi nakatulog. Ayaw akong dalawin ng aking antok. Hanggat hindi ko nakikita na gising na si Axel. Baby, sambit niya. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Saka muling ibinuka. Parang hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya ako ngayon. Patay na nga ako. Mukhang nasa langit na ako. Bulalas ni Axel. You are still alive, Axel. Napalanghap ako ng hangin. Ano bang ginagawa mo sa sarili mo, Axel? Hindi siya sumagot at nanatili lang siyang nakatitig. Tatayo na sana ako para painumin siya ng gamot, gaya ng bili ni Gavin. Pero hinawakan niya ang aking kamay, kaya natigil sa ere ang akma kong pagtayo. Napabalik ako sa pag-upo ng maayos. I'm sorry, Danaya. I'm really sorry. Nagdusa ako sa katotohanan na nawalan tayo ng anak. Masakit isipin na ako ang may kasalanan. Tila may kumudlit sa puso ko sa narinig. Isabay pa ang nanunubig niyang mga mata. Hinayaan ko lang na hawakan niya ang aking kamay. Hindi ako nagsalita. Nanatili lang akong nakatitig sa kanya. Naiintindihan ko kung hindi mo na ako mapapatawad. Dahil ganun din ako. Hindi ko kayang patawarin ang sarili ko. I just want to say sorry. Tuluyan na siyang napaiyak. Napatingin ako sa kisame para mapigilan ang pagbabanta ng mga luha ko. I felt so guilty. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya ang totoo. Na niloloko lang kami ng mga pinagkakatiwalaan kong mga kaibigan. Napalanghap ako ng hangin. Saka ako muling tumingin kay Axel. Binatawan niya ang aking kamay at napaupo siya sa kama. Sumandal siya sa sandalan. Nagkatitigan kaming dalawa. Humugot ako ng lakas ng loob para masabi sa kanya ang totoo. I'm sorry, Axel. Putol ko sa iba pa niyang sasabihin. For what?
Ako ang may kasalanan sa ating dalawa. Kunot na wika nito. Muli akong humugot ng buntong hininga. Minsan talaga ang hirap sabihin ang katotohanan. Lalo pat masyado na itong nag-iwan ng malaking sugat sa puso ng mga naging biktima. Hindi totoong nakunan ako. I'm sorry. Tuluyan na akong napaiyak. Hindi ko na kaya ang bigat na dinadala ko sa aking dibdib. I'm sorry, Axel. Napaawang sandali ang kanyang labi sa aking sinabi. At mariin siyang tumitig sa akin.